Ang sarap po, sarap ng feeling na nagkaroon ng opportunity na maglaro dito. Tsaka yung samahan namin ng match po, iba eh. Pamilya, may puso kami. Kaba ng basketball o kaba ng telenovela na mas hassle? Mas hassle. Well, we take part in that. Maraming salamat. Palaparan ng Sparks, 163,000 pesos. Kanker, thank you very much. Ate Studio Artist, thank you very much. Lucky Stars, thank you very much. At tayo naman, magkikita-kita pa tayo bukas dito sa Kapamilya, Deal or No Deal. Kung nandito ako sa school, parang nakalimutan ko na yung mga problema. Hindi niya pangaral niya, patupad niya yung pangarap niya. Walang makakabawi sa kaalaman ko. Kayawanan ko po yan na akin lang. Tayo ang lingkod. Tayo ang kapanman. Sa ulo ng mga balita, mga mambabatas sa DPWH officials na sangkot umano sa hatian ng pondo sa mga flood control projects, ikinanta ng mag-asawang Vizcaya. Ilan sa mga pinangalanang kongresista at opisyal, itinanggi ang aligasyon. Parking at sagasa sa pondo inilaan umano sa mga pambabatas, idinitalya ni Napotas Representative Yango Saldico, idiniin sa budget insertions. Senator Jesus Cudero, tinanggal bilang Senate President Tito Soto, ibinalik na si Something Secure ng hostage sa Caloocan, 3 kabilang ang pulis sugatan. Sa pangka ng mga lalaki sa gitna ng kalsada, sa Pulsa video, mga estudyante nag-rumble sa Tacloban. Pagsilip ng quadroon, inapakan. ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol. Magandang simulan natin ang balitaan sa mga sinuwalat ng mag-asawang Vizcaya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa pamamagitan ng binasa nilang joint affidavit sa Senado, idinawit ng mag-asawang kontraktor ang ilang mambabatas, kabilang sina Speaker Martin Romualdez at dating House Appropriations Committee Chair Saldico sa partehan umano ng mga pondo para sa mga proyekto ng pamahalaan. Nagkaroon naman ng palitan ng liderato sa Senado. Live mula sa Senado magpapatrol si Marcos RT. Sino-sino pa mga nabanggit ng mga Vizcaya at paano nagkapalitan ngayon ng liderato sa Senado. Maksyon na ang araw na ito sa Senado dahil na hindi lang mga mababatas at hindi pati mga kawani mismo ng Department of Public Works and Highways ang pinangalanan ng mag-asawang Vizcaya dito sa Senado na binayaran nila ng plakba para makapopo ng mga proyekto sa gobyerno. Iginit naman ng mag-asawang Vizcaya na wala silang ghost projects. Pinakusuhan ng mag-asawang Sara at Ernie Vizcaya mula sa DPWH ng magbabatas na lapit sa kanila para hindi ng 10 hanggang 25% sa pagpihan ng pondo ng proyekto sa gobyerno para hindi mo naman inapit ang pagpapatupad ng naturang kontrata. Noong una, sinubukan naming labanan ng mga ito sa pamamagitan ng pagre-report sa DPWH at pagpapadyaryo ng mga tiwaling kawani ng gobyerno. Subalit hindi sila natitinag sa mga ito. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Usmag Ilonggo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Kong Juan Carlos Arjo Aitayde of Quezon City, Nicanor Nicky Briones of AGA Party List, Congressman Marcelino Marci Teodoro of Marikina,
Congressman Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan, Congressman Leandro Jesus Madroño of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarao Jr., Congressman Florencio Gabriel Bemnoel of Anwaray Party List, Kong Leo de Ode Tariela of Occidental Mindoro, Congressman Reynan Arrogancia of Quezon Province, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Teodoro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yudela of Sambuanga, Sibugay, Kong Dean Asisio of Caloocan, Kong Marivic Pilar of Quezon City. Sa ilang pagkakataon, ang mga politiko na personal na inabutan ng halaga ayon sa hinihiling nilang porsyento mula sa proyekto. Ang pagbabayad na ito ay hindi naman kagustuhan kundi isang hakbang na ginawa namin dahil sa matinding panggigipit. Ilan sa kanila ay sina Kong Antonieta Yudela kasama ang kanyang asawa, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Nikki Briones of Aga Party List, Arturo N. Ataide, ama ni Kong Arjo Ataide, Kong Florencio Gabriel Bemnoel of Anwaray Party List, Kong Leandro Jesus Madroño of Romblon, Kong Benjamin Benji Agarao Jr. Pinangalanan nila ng mga Diskaya ang mga petisyon ng DPWH na hindi umano sa kanila ng porsyento kapalitan ng proyekto. Kabilang ang sinita ng Bulacan First District Engineer na si Henry Alcantara. Anya may nagbanggit din ng pangalan ng leader ng Kamara. Karamihan sa mga kawani ng DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa Kaisaldico na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Ibinitawag din ng Diskaya kung paano nabanggit si Nako at Romualdez